Eto nga pala ang kauna-unahang pagpasyal at pagpunta ko sa mga sikat na tourist spot dito sa may Budapest. Kaya tara mga krepa, samahan nyo ako. Bali nandito na nga pala ako sa may Debri at nakapila na ako para bumili ng ticket papunta ng Budapest. Habang naghihintay nga ako ng biyahe, nakita ko yung mga kabayan natin dito. Hello sa inyo. Hindi ko nga natanong ang pangalan nila dahil nagmamadali silang umuwi. Pero isa sa kanila ay kilala pala ako. Yun no? Ang makakasama nga pala natin ngayon sa paggagala ay si Ate Joby at si Parang Jason. At bago nga kami pumunta ng Budapest ay nag-search muna kami kung ano mga pwede namin puntahan. Eto ang mga list na pwede natin puntahan mga karepa. Unang-una nga sa listahan ang Liberty Bridge. Pangalawa ang Chain Bridge. At pangatlo ang Budapest Parliament Building. At ang pang-apat ay ang Buda Castle Funicular. Ang panglima ay ang Fisherman Bastion. Ang pang-anim ay Hero Square. At ang ating pang-pito ay St. Stephen's Basilica Budapest. Baka meron pang iba, hindi ko pa alam. Pero sa ngayon, ito muna siguro ang mga pupuntahan natin. Biruin nyo yung mga karepa, yung dating napapanood lang natin sa mga movie, sa TikTok, sa Facebook, ay ngayon ay mapupuntahan na natin. Kaya sobrang excited na talaga ako. Habang nakasakay ako sa may train, may nakasilip dun no, ang cute ng bata. Makalipas nga na 4 na oras ay malapit na rin kami sa may train station ng Budapest at ayun nakikita ko na yung hot air balloon. O ayan na mga karepa at sa wakas nga nandito na rin tayo. Paghinto ng tren ay tumayo na kami at lumabas na rin. Medyo malayo pala ang lalakarin namin kasi dulong-dulo yung sinakyan namin tren. At kahit nga sobrang sikat ng araw hindi kami naiinitan dahil malamig dito. Tignan nyo, naka-jacket silang lahat. Ako nga naka-t-shirt kaya pinagtitinginan nila ako kanina pa. Siguro ang sinasabi nila hindi ba ako nilalamig? Nagtataka siguro sila. Paglabas nga namin ng train station ay naglakad-lakad na kami. Ako pa lang pala hindi nakakapag-book at nakakapag-reserve sa mga hotel. Si Ate Joby at si Parang Jason ang nakapag-reserve na kahapon pa. Kaya dito ay naghiwalay-hiwalay na muna kami. At sabi nga namin ay mamaya na lang kami magkita-kita. Kaya ayun, ako na lang mag-isa naglalakad at naghahanap na pwede kong marentahan na hotel. Sobrang layo nga ng nilakad ko. Kanina pa nga ako umikot-ikot dito, wala talaga akong mahanap na pwede kong marentahan. At buti na lang, meron ako natanong na napakabait. Maraming salamat po. Dito nga tinuro ni sir kung saan ako pwedeng mag-rent. Medyo mahal nga lang daw pero okay na yon. At least meron tayong matutuluyan at matutulugan sa isang gabi. Bali pumasok na nga ako dito at para magtanong na rin. Nagbaka sakali nga ako na baka merong pangtawad. Kaso nga lang wala pa rin mga repa. Kahit ikaw mag-isa, obligado mo talagang bayaran yung pandalawang tao. Kaya nag-go na ako. Bali nag-fill up na nga ako dito para makakuha na tayo ng room. Nakapagbayad na rin ako at ito binigyan na tayo ng susi. Tara mga repa, silipin na natin yung ating kwarto. At sa wakas mga repa, makakapagpahinga na rin ako. Biruin yun, wala pa akong tulog. Dahil nga kahapon ang schedule ko sa trabaho ay panggabi, 4 PM ng tanghali at alauna ng madaling araw ang labas ko. Tapos alas 5 ng umaga ay nagbiyahe na ako pa Budapest. O ayan na mga repa at nahanap ko na rin yung room ko, 401. At siya nga pala, first time ko lang palang magrenta sa mga hotel. Ngayon ko lang talaga na-try. Wala tayong tutulugan eh. Baka matulog tayo sa may kalsada, napakalamig pa naman. Ito nga pala ang una natin gagawin kapag nasa Budapest na tayo ay ang maghanap ng matutulugan. Tapos mamaya ay maglilibot na tayo. Bago nga ang lahat, ipapakita ko sa inyo ang buong kwarto. Kompleto na pala mga repa. Merong electric stove, meron ding microwave, may lamesa at para sa mga bisita. At meron na rin malalambot na 2 kama. Meron na rin siyang aircon kaso nga lang pag summer lang siya gumagana. Naka-automatic pala. Tapos meron na rin palang rep para kung meron mo tayong baon na pagkain, hindi masisira. Tara, i-check naman natin yung kaya ng CR. Natatawa ako dito habang nag-vlog para ako nag-house tour. Ang galing ng CR nila mga karepa. Meron ng shower at kapag magpa-flush ka, nasa taas yung pihitan. Ang cute no? Simple lang. Ito nga pala yung mga dala kong pagkain. Galing pa to kay Ate Joby. Ate Joby, maraming salamat. At siya nga pala mga karepa, may nag-chat sa akin at nakikipagkita sa akin mamaya sa may park. Nalaman kasi nila na nasa Budapest ako kaya gusto daw nila ako makita. Napapanood daw nila yung mga vlog ko. Maraming salamat po. Ininit ko muna pala yung mga pagkain ko at kakain muna tayo bago tayo umalis at gumala mamaya. At habang hindi pa tapos mainit yung mga pagkain ay humiga muna ako dito. O diba? Solong-solo ko yung higaan. At eto pa pala mga repa, itong room na to ay meron palang free wifi. Tapos meron din siyang TV. Wala lang, share ko lang. O tara na, kain na muna tayo. Ito nga palang ulam ko ay binogoongan. Luto pala to ni Ate Joby. Ate Joby talaga no, hindi talaga ako pinapabayaan. Hindi nyo nga natatanong na nag-iisa siyang anak. Kaya ayun, parang kapatid na ang turing niya sa akin. Ate Job, ang sarap ng luto mo talaga. Maraming salamat. O tara mga repa, kain tayo. Pagkatapos ko nga kumain at magpahinga ay lumabas na rin ako ng kwarto. Pupuntahan na natin yung nakikipagkita sa akin sa may park. At buti na lang nga ay malapit lang dito yon kaya kahit lakarin ay kayang-kaya. Ang nakikipagkita nga pala sa akin ay si Sir Gab at
pati na rin yung mga kasama niya nakapampangan din. Ito nga pala nangyari mga karepa, nawala na ako ng load at hindi ko alam kung saan ako magpapaload dito. Kaya sana ay nasa may park pa rin sila at di sila umalis. Pero kanina ay nag-chat na ako sa kanila na papunta na ako sa may park at hintayin nila ako doon. Nakarating na rin ako sa park, ang kaso nga lang parang wala sila dito, umalis na yata sila. Kaya ang ginawa ko ay nilibot ko yung buong park at baka nasa gilid-gilid lang sila nagpapahinga. Ang kaso nga lang mga karepa, wala talaga. Buti na lang sa paglalakad ko ay meron akong nasagap na free wifi. At ayun na nga, nabasa ko yung chat ni Sir Gab at sabi niya ay next time na daw kami magkita. Nagmamadali na daw sila umuwi dahil malayo pa ang lugar nila. Mga 4 na oras daw kasi ang biyahe. Baka daw gabihin pa sila. Kaya yun, okay lang sabi ko, next time na lang. Kaya ang ginawa ko, kahit hindi ko ba kabisado yung lugar, ay naglibot-libot na ako mag-isa. Basta ang ginagawa ko na lang ay tinatandaan ko na lang yung mga dinadaanan ko para kung sakali nga ay mamaya ay makabalik pa ako sa may hotel. Medyo napaaga pa yata yung paggagala ko dahil mamaya pa kaming alas 6 magkikita-kita at maggagala na mga kasama ko. Pero gusto ko muna makita ang lugar habang maliwanag pa. Wow, ito yung mga karepa. Yung nakikita ko sa may TikTok at Facebook. Pero yung nakita ko sa may video ay tumaas yung tubig at halos hindi siya matambayan at madaanan ng mga sasakyan. Buti na lang ngayon ay bumaba yung tubig. Kaya mamayang gabi ay pwede na tayo maglakad-lakad dyan. Habang naglalakad nga ako ay may nakita ko maliit na tren. Ang cute oh. Parang ako lang. Sa paglakad ko nga, hindi ko inaasahan na mapapadpad pala ako at mapupunta sa isang sikat na pasyalan dito sa may Budapest. At ito, ang Budapest Parliament Building. Grabe mga karepa, hindi ako makapaniwala. Nasa harapan ko na ang sikat at napakagandang Parliament Building. Ito pala sinasabi nilang maganda kapag gabi dahil daw maraming ilaw tapos kumikinang siya kahit sa malayo makikita mo. Excited na ako makita ang building na to na umiilaw. Ilang oras na lang, kaya abangan nyo ang part 2 ng video na to kung saan ay makikita nyo ang kagandahan ng Budapest kapag gabi. Kaya kita-kits sa next video.